about something about to promote gender equality and empowerment. So, di ba isin dati always parang lalain na lang si napigsa, di ba? At si tapos, syempre, aduan mo gamin yan, requirement niya. Parang girls ko, ipangato to ko girls. So, no na yun na gamin ito, pag-ipi edukasyon niya, literacy, school ya. Ng Pilipinan binubai, mas parang pinangaralan saan, mas better kaysa ng linalai. So, since 1990s, ng binubai, minintain siya, ng kaya saan kumplituon ng tawon ang pagpason ang school. In terms high school, tas ng college education, what gender difference, ayon siya, or hijen kung sinabalian ng binubai. Kaya aton siya mong participate sa school. Tapos, dapat manote lataan ng binubai, linalai, patsyong lang. Equal participation siya hi elementary level. O haan rason, behind ite, when gender disparity, kung sinabalian siya, ng Pilipino lang pikuan linalai, parang prefer siya ang sumarding, nutiktikon niyo piko, parang sumarding sa lang, umisa na lang manikaw tamo, or itang si motivation dyan umay school. Tapos, mas prefer siya gamin ang mong tamo, maka-earn siya, or makaamon sa piho, makatulong sa hanang gastusin, hiperetsa. Tapos, in recent years, nang binubai, mas naging empowered sa politikaya, economic participation. So, agree ayo ba te? And parang may siya ngay piko na empower mo hiaduan ng politika. Tapos nang binubai mas nagiging more applicable siya mong leader. Tapos more involved siya policy decision making, both national or Philippines. Tapos ang number binubai ko parang imi abroad or niya abroad te ko kailangan siya mong tamo para nan pabarya siya ton phone applicable na Miss Corchea, parang image nung tamulat tawa siya lang si mabiyag siya lang ng pamarya siya. So, at isimat lang ko ng gobyerno na-recognize siya ko ng equality sa ating babae yan ang linalai. So, according iten paper niya mami nan lalai nan babaeng population nito Philippines 101 to 100. So, however, sa ating Filipino binubai mas parang magbibiyag tuhin mas matagal tumate asa nang dinalai nan life expectancy to 72.5 ang taon kumpara nan dinalai ang 67.2. So nan binubai ko what is slight age siya over why dinalai simple literacy rate 94.3 versus 92.6%. Tas si functional literacy rate yung 86.3 versus 81.9%. So, base huwag 2006 ang Human Development Report ng country's Gender Development Index nung patigo improvement 2 ng binubai ang 0.751 in 2002 kanahi 0.761 in 2004 umatnit lang hinan gender empowerment measurement ang may matu manipud 0.48 in kana 1999 in kanahi 0.542 in 2004. However, sa 10 gains kung necessary and may translate positive measurement change why rose 2 at uwan ang status tong binubai. So, wala siya gamin anuhan barbaro ang national survey and na-estimate that around hiway 2.2 million ang Pilipinong binubai, 9% isi siya. Ang mong tawon hi 18 years old, pangato yan yung experience si pang-abuso. Magmet na pero news and kasalon tuya. Violence against sinan partner siya. So, inan 2 years ang nipalabas siya, around 70% ang binubai, ano po nga child abuse victims, tas 40% ang cases sexual abuse and exploitation. So, ng Philippines, parang recognized to ko ang source or napuan si angay, ayun na gamin ito, destination, ang country ng cross-border trafficking, babae o nga para sexual exploitation and forced labor. Na-estimate ang between 60,000 to 100,000, ano o nga, halos 100,000 ang binubae, traffic. So, puro babae si ayun na to. Since ang non-passage of the Anti-Trafficking in Persons Act of 2003, nagpilang ng kaso ang ni-file
for investigation niya prosecution by the Department of Justice. I-steady ang nangatulata from 12 hi 2003 ka na 104 ang kaso hi 2005. So far, wachay 8 conviction and naat ising 2003. So, isi ang last decade, wachay chinapiko cha kung increase si bilang si binubai mong tampamo. 50% si mong tamtamo ang binubai. Kaysa na rin nalain 80% lang. So, panggipin ang kalidad ng tamo, 64% hiway higher wage and salary jobs, tas 67% hi own account workers na rin nalai. So, among way na employ and binubai, 50% isisaya. Kasla na nga ito'y sweldo. Tapos ng 30% ya own account workers, sa 17% ya unpaid family workers. So, habang nang binubai, wasi ang ang presence tuhi ng growing informal economy, limitado chi benefits sa protection cha metlang protection tuway social security tas healthcare. Moreover, ng economic contribution to very largely ang mamamaid mo. So, if for instance, ng country, ng ito Philippines, sa watcha chi kangatuan ang number chi pilang chi overseas Filipino workers or ng OFW worldwide, ang nang binubaiya, rinalaiya parehas lang, equal to lang, kipilang. Ng national economy, tas quarter 42 ng country's families sa highly dumidepend to OFW remittances. However, ng average cash remittances ng binubaiya, 60% lang. At si umatinan ni nilai. Hitawa si magpapatigo ng status ng binubai ang OFW ang laser skilled siya. Tas often na siya maprotektaran in terms ng sweldo po to sweldo dyan. Parang babasit mga ilang. So, hitawa mo naging dahilan ang ng binubai parang na-abuse to or na-traffic or na-i-exploit to. So, particular concern, 72% hinan barbarong nahiran ng OFW 2005 yung binubai. Indication na lack of opportunities locally. Ang pangalan ni mapod ang trabaho, tas permanent ang trabaho, pang tustus, way pang araw-araw ang gastusin ng pamariacha. So, lastly, syempre lang Philippines Constitution sinmon hawak hinan karapatan tumit lang ng binubai sectoral participation mapa national tas local legislative bodies ng Philippines o ahiyan ng countries and wachay babaeng president sa. So, opatiway 24 ang senators sa babae. Nang binubai nun dominity way civil service at the technical level is 74%. May lata na nila ilataya, or sa lata lang, the decision making positions, 35%. Tapos nang binubai, may isang tanto lang 20% the total position ng judiciary. Tapos, lastly, in 2004 election, ng participation rate 2 ang binubai, 18.2% in national and local levels in both executive and legislative bodies. So, diyan lang hang may share also at least may naalaay yung ipang information. So, thank you sa pakikinig. Stop na.